Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Tayo po ay muling makikinig na naman ng salita ng ating Diyos, pero unahin natin na hingin yung gabay, proteksyon ng ating Diyos. Tayo po ay magsiyuko. Yes Lord, Ama namin nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lord, nandito po kami humihingi ng guidance, protection sa aming pag-aaral, pagbabasa ng iyong salita. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge upang yung aming maririnig, mababasa, mapapag-aralan ay lubusan namin maunawaan, O God. Lord, buksan mo yung aming mga puso't isipan upang mag-manifest po ang iyong mga salita sa aming puso, sa aming buhay. At ito po ay magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay. At tulungan mo po kami bigyan ng lakas ng loob, Lord, para ito rin ay ma-share namin sa ibang tao. Salamat po, Lord, kiniklaim namin muli ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Pasensya na po kayo muli sa aking boses at may konti pa akong sipon. At kayo rin mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Lagi tayong, siyempre unang-una yung mananalangin tayo palagi at inom tayo marami ng tubig palagi at magpahinga, matulog ng yung tamang tulog po talaga, yung huwag na tayo magpuyat. Gising na lang tayo ng umaga o ng mas maaga doon sa ating gising para magawa natin una yung makapagbasa, makapag-devotion, makapanalangin. Kung gumigising tayo before ng 6, kaya gising tayo ng 5. Kung 5 naman ang gising mo, gising tayo ng 4. Di ba po, para makapagbasa tayo ng salita ng Diyos at makapanalangin ng maaga. Then gawin na natin yung ating dapat gawin. Ngayon, kung wala namang gagawin, magpahinga, or pag-uwi wala naman din gagawin na dahil nakapagbasa na, mag-pray na lang, tapos magpahinga na din kaagad ng maaga, para bumalik yung lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ayan po, salamat po. Dito pa rin po ang aking isi-share sa inyo sa chapter 20 ng John, mga kapatid. At dito po ay may pamagat na nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. At yung pangalawa, dito po tayo magpo-focus, ang pagdududa ni Thomas. Ulitin ko lang, John chapter 20, verse 19 po ito, hanggang sa verse 31. Yan po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito, nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Nakasarado ang pinto nun ng mga disiplo. Yung mga disciple po ng ating Panginoong Jesus, kasi nag-aalala sila. Baka may pumasok o kung ano yung gawin nila. Pero nagulat sila nang biglang pumasok ang Panginoong Jesus doon sa kanilang kalagitnaan at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Sarado ang pinto, lock. Kasi nga nag-aalala sila. Pero nakapasok ang Panginoong Hesus at nagpakita sa kanila. Wala nung panahon na yon, si Thomas, isang disipulo ng ating Panginoong Hesus. At ikwento sa kanila, kay Thomas, na nagpakita ang Panginoong Hesus. Sabi niya, hindi ako maniniwala, sabi ito ni Thomas. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay
niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Itong si Thomas, kasama ng Diyos to, ng Panginoong Hesus, na gumawa ng himala, magpakain ng maraming tao, magpagaling, bumuhay, magpaalis ng masasamang espiritu sa mga tao, at patuloy na maghayag ng salita ng Diyos. Kasama itong si Thomas, pero nang ipako ang ating Panginoong Hesus at muling mabuhay na balita ito, at nakita nga ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Pero ito ngang si Thomas ay hindi naniwala. Nagkaroon siya ng doubt sa kanyang puso, sa kanyang sarili, sa kanyang, sabihin na natin, buong pagkatao. Kasi nakita mo at kilala mo Panginoong Hesus, nakasama mo siya ng matagal, sasabihin mo, hindi ako naniniwalang buhay siya o mabubuhay siya. Kailangan makita ko muna yung pagkakapako sa kanyang kamay, pati na yung sugat sa tagiliran niya. Parang ganun po, di ba? At saka ako maniniwala. Kaya isang araw, sabi dito sa verse 26, makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Thomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. At sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Thomas, tignan mo ang mga kamay ko, hipuin mo pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, sabi ng Panginoong Hesus kay Thomas. Maniwala ka na. At sabi sa verse 26, sinabi ni Thomas sa kanya, Panginoon ko, Diyos ko. Verse 29, sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ulitin ko, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? At ito pa sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ulitin ko, mapalad, sabi dito, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya sasabihin ko na to sa inyo mga kapatid, mapalad kayo. Mapalad tayo dahil naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa, pinako sa krus, namatay, at nabuhay. Kaya mapalad tayo. Siya'y buhay sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Siya'y buhay. Kaya buhay din ang ating pag-asa na tayo'y napatawad na sa ating mga kasalanan. Buhay din ang ating pag-asa na magiging maayos, masaya, matagumpay ang ating buhay. Dahil napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Kaya tagumpay din tayo sa ating mga buhay. Kung ikaw at ako ay naniniwala na ang Panginoong Hesus sa mga oras na to, buhay siya at nakikinig at nakikita niya yung ating ginagawa ngayon. Mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayong lahat. Huwag na tayo magduda. Sabi nga ng Panginoong Hesus kay Thomas, huwag ka na magduda, maniwala ka na. Buhay ako, eto ako, andyan ako, kasama mo ako. Di ba may salita pa ang Panginoon na hindi kita iiwanan? Ako'y nandyan, kasama nyo, hanggang sa wakas ng buhay. Di ba po? Yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat, sa mga taong naniniwala sa atin. Kaya dapat natin, mga kapatid, isabuhay ang salita ng Diyos at i-share din natin para din sila ay magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay, na sila ay magiging maayos, masaya at matagumpay ang kanilang buhay kung tatanggapin nila, paniniwalaan nila na ang Panginoong Hesus ay buhay. Tatanggapin ng Panginoong Hesus na kanilang maging hari, Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Matatanggap nila ang lahat ng kanilang hihingin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay tunay na pangako. Buhay ang Panginoong Hesus, kaya buhay din ang kanyang mga pangako. Buhay din ang ating pag-asa.
na tayo ay magtatagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ganda, di ba po mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Kaya ginugunita natin yan, ginaalala natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, hindi siya taon-taon namamatay, kundi inaalala lang natin yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero sabi nga, kung patuloy kang nagkakasala, patuloy mo pa rin ipinapako ang Panginoong Hesus. Kasi pinagtagumpayan niya na yung ating mga kasalanan. Diba? Sinunod niya ang ating Diyos Ama sa langit na ibigay yung kanyang buhay para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng tao, para sa lahat ng ating mga kasalanan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tapos paulit-ulit pa rin tayo nagkakasala. Di parang pinapako ulit natin ng ating Panginoong Hesus. Huwag na. Kalimutan na natin yung mga masasamang gawain, masasamang pag-iisip, pananalitang hindi maganda sa ating kapwa. Magmahalan tayo, magpatawad, at magpakumbaba. Yan ang tinuturo sa atin. At mabubuhay sa atin ang ating Panginoong Hesus dito sa puso. Siya'y nabubuhay. Kasama natin siya. Saan man tayo nandun. Amen po ba? Amen and amen. At yan ang aking sharing ngayong umagang ito mga kapatid. I pray and I believe na marami tayong natutunan at hindi lang basta natin ito narinig, natutunan, kundi ito'y ating isa sa buhay. Salamat sa salita ng ating Diyos. At salamat din sa inyo sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng Diyos. Sa patuloy niyong pag-attend at pag-share nitong aking mga sharing ng devotion. Salamat sa inyo mga kapatid. At ay paalala ko lang, yung mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na din yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. At muli tayong lalapit sa ating Diyos. Handa natin yung ating puso. Nakikinig ngayon ang ating Panginoong Hesus na buhay, na narito sa ating kalagitnaan. Magsiyoko tayo. Yes, O God, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, salamat. Ama, maraming salamat dahil pinagkaloob mo ang iyong anak para sa amin lahat, para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Siya'y namatay para sa amin at muling nabuhay para muli sa amin, para ipakita na totoo ang lahat ng kanyang sinabi, na pinagtagumpayan niya na ang lahat at kami napatawad na sa aming mga kasalanan dahil sa buhay na kanyang binigay. Lord, huwag mo kaming pabayaan. Samahan, ingatan, gabayan, turuan mo kami upang hindi masayang ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus para kami mapatawad sa aming mga kasalanan. Lord, tulungan mo po kami, turuan at gabayan upang hindi na muling makagawa pa ng kasalanan. Upang ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus nung maipako siya sa krus, Lord, ay maging ganap at totoo sa aming mga buhay. Paniwalaan namin ito, isabuhay namin ito at i-share namin sa ibang tao upang sila rin ay magkaroon ng buhay na pag-asa kagaya namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for all the blessings, Lord God, sa iyong mga salitang makapangyarihan na biyaya sa aming mga buhay, na nagbibigay ng kalakasan sa aming mga katawan, sa aming mga buhay, nagbibigay ng katagumpayan sa amin. Dahil ang lahat ng inyong salita ay totoo at buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aking gawain ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nagtagumpay na naman ang gawain ito, Lord. Dahil nariyan ka, sinamahan mo kami. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen po. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating nabasa. Salamat din sa opportunity
na binigay sa atin ng Diyos para makalapit sa Kanya. Salamat po. Salamat po. Hanggang sa muli po mga kapatid. Mag-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.